Sa bawat kulubot ng ating mga lolo at lola ay nakaukit ang mga taon ng sakripisyo, pagmamahal at walang sawang pagtitiis para sa kanilang pamilya at bayan. Ngunit sa kanilang pagtanda, marami pa rin sa kanila ang humaharap sa kahirapan, gutom at pag-iisa. Sa kabila nito, may mga programang nagbibigay liwanag at pag-asa sa kanilang mga puso. Patunay na hindi sila nakakalimutan ng lipunan. Isa na rito ang Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens na nagsisilbing munting sandigan upang maibsan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayong araw, tunghayan natin ang mga kwento ng buhay, laban at pagbangon ng ating mga nakatatanda. Mga kwentong puno ng aral, inspirasyon at pag-asa. Ito ang kwento ng pag-asa at pagbabago. Tahimik na naghihintay sa bulwagan ng kanyang tahanan si Tatay Ferdinand. Nang makita niya kami, agad siyang bumati at pinatuloy kami sa kanilang tahanan. Sa edad na 67, patuloy na naghahanap buhay si Tatay Ferdinand. Nagkakaroon siya ng kita sa pamamagitan ng pamamasada ng tricycle at pagmamasahe. Pero dahil may naging problema ang kanyang mata, tumigil muna siya sa pamamasada matapos ang payo ng doktor at ng kanyang mga anak para na rin sa kanyang kaligtasan. Ano po ang inyong trabaho? Nagtatricycle ako sa umaga, sa hapon, na may mga taong pumupunta dito na nagpapahilot po. Naghihilot po kayo? Opo, ma'am. Kung hindi naman ako naniningil kung ano yung ibibigay nila, yun na lang ang kahit 5 piso, kahit 10. Basta may yung gamot lang yung kamay ko, ma'am. Isang taon pa lang nang pumanaw ang kanyang may bahay, pero sariwa pa rin sa kanya ang alaala nito. Lalo na sa bunso nilang anak na si Melody. Sama-sama po kaming lahat dito. Masaya po. Masaya. Nabawasan lang po yung saya namin nung nawala si nanay. Ang saya-saya pa namin nung umagang yun. Tapos, biglang sumakit yung ulo niya. Nahilo na po. Yun na po. Hindi na po namin narinig yung boses niya. Wala na po. Hanggang sa tinakbo namin sa ospital, 4 days po niya, hindi rin niya kinaya. Mayroong 6 na anak si Tatay Ferdinand, 3 babae at 3 lalaki. Ngunit matagal na ring pumanaw ang isa sa mga ito. Nasa 20 na ang kanyang mga apo at mayroon na ring mga apo sa tuhod. Simple lang ang buhay ni Tatay Ferdinand. Masaya na siya na kumain ng sapat sa araw-araw. Pero marami na rin siyang nararamdaman. Meron na po kayong iniinda na sakit? Meron po, ma'am, mga tuhod ko. Opo. Pag mapapagod. At saka yung mata ko, buhat nung namatay yung kapatid ko, palagi doon sakit siya. Siyempre, nagluluto. Biglang nagkuhan yung mata ko, ma'am. Lumabo po. Opo, ma'am. Pag mamasada siya, lalabas siya ng alas 5 o alas 6 ng umaga, uuwi na siya ng 10 kasi pag mainit na po, naano na po yung mata niya, hindi na po siya nakakakita sa daan. Kaming magkapatid dito, yung bunso naming lalaki, kami po yung nagsasamang ng mga pagkain para matugunan po namin lahat ng mga pangangailangan namin. Opo. Hindi naman po siya namimili ng ulam, ng pagkain. Simple lang. Opo. Kung ano lang po yung nandyan. Kaya nga po niyang mag-ano lang ng mga gulay-gulay dyan, iluluto. Sa maliit na kwarto ng kanilang bahay siya natutulog. Ang malaking bahagi nito ay inilaan na niya para sa kanyang anak. Paminsan-minsan, naaabutan si Tatay Ferdinand ng kanyang mga anak at apo
ng panusto sa kanyang pangangailangan. Binibigyan pagka sabi ko, wala pang pambili ng ulam. Opo. Ito, pili mo, sabi nila. Mm. Yung bunso naman, pipili lang ako pa. Papadala ko na magluluto ka na lang. Ano lang po, ma'am, ang buhay ko sa... At least po kasama niyo po sila Oo lahat. po, ma'am. Ano po? Inilarawan ng isa sa kanyang mga apo si Tatay Ferdinand bilang masipag at matyagang lolo. Tinatawag siya ng mga ito na pakay. Kami po ay lumaki sa kanya simula nung 3 months old po kami. Sila na po yung nag-alaga. So, pakay po ang tawag namin sa lolo namin. Parang in short ng papanglakay. Nung malakas pa po si Pakay, 2 a.m. niyan, mamamasada na siya kasi may mga bus na galing Manila. Autobus pa lang noon eh. Tapos uuwi po siya ng alas 10. Lulutuan po namin siya ng pagkain niya. Favorite niyang kinakain is itlog na may sibuyas. Tapos itutulog po niya saglit. Tapos lalabas na naman po siya ng 3 p.m. hanggang alas 11 na po niyan ng gabi. Gigisingin po kami nung lola namin nung buhay pa siya. Mag-uwi po si Pakay ng barbecue, ganyan. Hotdog, isaw, papakain niya sa amin sa gabi. Tapos matutulog ulit kami. Yan yun. Thankful naman kami kasi kung wala sila, hindi kami makakaabot sa kung nasaan kami man ngayon. Mula nang matigil si Tatay Ferdinand sa pamamasada, tanging inaasahan na lang niya ngayon ay ang natatanggap na social pension na 3,000 piso kada 3 buwan mula sa Department of Social Welfare and Development. Pero kasya naman po yung 1,000. Kulang na kulang, ma'am. Okay lang naman po, ma'am. Hindi naman tayo maloko, ma'am. Pero dati po, nung wala pa yun, ano pong pinagkukunan ninyo pa ng... Nung bago kaming kasal kay Mrs., ang 9 years ko sa insurance, ma'am. Naging supervisor din ako, naging trainer din ako. Nung INT ako, kumikita ako ng 1,240 a week. Nung 1978 po yun. Malaki na po yun. Ano Malaki po yun. Opo. 7 taon ng benepisyaryo ng programa si Tatay Ferdinand. Sabay sila ng kanyang namayapang asawa na natanggap sa programa. Si nanay po ba tumanggap din siya ng social pension? Opo. 59 years old po sila. 2 months before sila mag-60. Yun, pina-enter ko na po sila. Nung nag-60 na po sila, naisalpak po silang sabay po. Malaking tulong din naman po sa kanila yon, ma'am, kasi pag tumatanggap na po sila, nakakabili din po sila ng mga ulam na gusto nila. Nabibili po nila yung mga vitamins sa gamot nila. Ginagamit ni Tatay Ferdinand ang kanyang social pension sa pagbili ng mga kailangan niyang gamot at pagkain. Hindi ng pagkain, Opo. ng ulam. Kasi mga apo ko dito lahat sila sa akin. Opo. Parati. Kaya doon ako kumukuha ng kuhan pag naubos, pag may napasadaan, ang Opo. bili ng ulam, may nagbigay na sa mga hinilot ko, yun, ginagastos ko sa araw-araw. Layo ng social pension program na akayin ang mga maralitang senior citizen. Edad 6 na po pataas na walang tinatanggap na pensyon mula sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Social Security System o SSS, Government Service Insurance System o GSIS, Philippine Veteran Association o PVAO. May problema sa kalusugan, walang regular na hanap buhay, at kadalasan ay walang tinatanggap na tulong pinansyal mula sa pamilya. Patungkol sa implementasyon ng ating mga programa, katulad ng Social Pension for Indigent Senior Citizen, ngayong taon kasi ay na-download sa mga munisipyo ang pondo ng bawat local government unit. Sa ngayon ay nag-umpisa na pong mag-conduct ng payout ang ating mga local government units. Andyan po ang ating mga social pension staff para tumulong sa LGU at the same time isagawa yung pagberipika sa mga beneficiaries ng social pension for indigent senior citizen. Paano ba makasali sa social pension program ng DSWD? Maaaring magtungo sa Office of Senior Citizen Affairs o OSCA.
City o Municipal Social Welfare and Development Office at sa pinakamalapit na opisina ng DSWD sa inyong lugar upang kayo ay matulungan mapasama sa mga benepisyaryo ng social pension program ng pamahalaan. Dito po sa nagaganap na payout is sinasabay din po yung BBM verification para sa ating mga indigent na senior citizens. And then sa mga susunod po na linggo ay itutuloy po nila ang validation para sa mga qualified na ating mga ipapasok na senior citizens, beneficiaries. Masaya si Tatay Ferdinand na mapasama sa mga natutulungan ng gobyerno sa ilalim ng social pension program para kahit sa maliit na paraan ay makaraos sa gastusin bawat araw. Kung may suggestion po kayo, may recommendation po kayo kung paano po ma-improve yung program, meron po? Marami siguro ma'am, kahit na ganito medyo matanda na, pwede pa siguro maggawa ng kahit poultry, pato, ganito. Yun lang naman ang mga alam natin, pwede pang pagkakitaan ma'am. Hindi man siya nakakapamasada sa ngayon, malaki ang nagagawang tulong ng SOCPEN para maibsan ang hirap sa pangangailangang pinansyal dahil natigil siya sa pamamasada. Maraming salamat po sa DSWD lahat po ng mga tulong ninyo. Sana mas marami po pa kayong matutulungan. Salamat po. Maraming salamat po dahil marami po kayong natutulungang senior citizen po na mahirap sa buhay po. Yung tulong ng DSWD hindi lang napupunta sa lolo namin. Natitikman din ng mga apo niya, apo sa tuhod. Sobrang salamat po sa tulong ng DSWD kasi hindi na nakakapagpasada si Pakay. Yun na yung tumutulong sa kanya sa pang-araw-araw. Ayon sa Social Welfare and Development Ifugao, tuloy-tuloy ang suporta ng tanggapan sa mga nakakatanda o senior citizen ng probinsya. Sa katunayan, marami silang inihandang aktibidad para ipabatid sa lahat ng matatanda ang mga maaari nilang makuhang benepisyo. Dito po sa BBM Servicio Verification is chine-check po natin ang national IDs ng mga senior citizen kung tama po. May liveness check po para makita po na sila po talaga yung nakaregister sa Philippine National ID. Yung proseso po na ito is para ma-check po kung tama yung mga nai-register and sila po talaga yung mga senior citizens na yun. Marami sa mga nakakatanda ang mahina na at walang permanenteng hanap buhay. Kumbaga, nasa dapit hapon na sila ng kanilang buhay. Kaya nararapat lang na sa mga nalalabing araw, kahit papano ay maiparamdam sa kanila ang magaan na buhay. Dahil sila ay nauubusan din ng lakas, napapagod sa lumipas na maraming taon na sumubok sa kanilang katatagan habang nag-aambag pa sila sa kapakanan ng lipunan. Ganun po ba kahalaga yung pag-alaga sa mga magulang bilang anak? Mahalaga po kasi kung hindi dahil po sa kanila, wala po ako dito ngayon. Hindi dahil po sa kanila kaya sinusuklian ko lang po yung kung anong ibinigay nila sa akin, sa aming mga magkakapatid. Karapat-dapat lang na bigyang pugay ang mga nakakatanda sa pamamagitan ng mga programa na magpaparamdam sa kanila ng halaga at pagtanaw sa mahabang taon ng pakikipagsapalaran at sakripisyo sa buhay. Pa, sana bantayan mo, alagaan mo yung sarili mo para magkakasama pa tayo ng matagal. Yun lang po yung hinihiling ko sa Diyos na magkaroon pa siya ng mahabang buhay para maibigay pa namin yung pagkukulang namin na hindi po namin naibigay kay Mama. May kanta kasi akong pinaparinig kay Pakay yung Because You Love Me by Celine Dion. You were my voice when I couldn't speak. You were my strength when I was weak. Which is, yung lyrics niya is totoo kasi from 3 months old, sila na yung nag-alaga up until nagkaanak ako, sila pa rin. So, Pakay, agyaman na, amok na tangkad ti ulok, kanyayo, kanayon nakbirukan, ngam agyaman na ta, si ka-JT Macder nga tatang ko, yung father figure na hinahanap ko sa kanya, anti-biological father ko, si katinangkad kanya. Pagyamanak laon na itano, awan ka, awanak ito'y ayan ko tata. Kan, para ni mama,
Amok, makikita ba amin? Kat pagyamanan mi unay amin nga naramid mo. Sikati nang ilalay kanyak ini umengka, naglabati amin, aging gana din naganaka kasi kalata nagbantay kanyak di ospital. Pagyamanak amin, nga tulong niyo. Ang bawat ngiti ng ating mga nakatatanda ay paalaala na ang tunay na malasakit ay hindi nasusukat sa laki ng tulong, kundi sa pagkilalang sila ay mahalaga, may dignidad at karapat-dapat na alagaan. Sa likod ng bawat benepisyong kanilang natatanggap ay isang bagong pag-asa, pag-asang may mga taong handang umalalay at makinig sa kanilang kwento. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang katatagan upang mas lalo nating pahalagahan at alagaan ang mga senior citizen na minsan naging haligi ng ating tahanan at lipunan. Dahil ang tunay na pagbabago ay magsisimula sa malasakit sa kapwa. Muli, ito ang kwento ng pag-asa at pagbabago, mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing, sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong mali ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.